Samantala, isa na naman pong panibagong kaso ang idinulog at bibigyang solusyon ni Attorney JJ Atienza dito sa Bisig ng Batas. Ayon kay Benedict, sa ikatlong taon ng kanilang kasal ay nadiskubre niya na itinago sa kanya ng kanyang misis na siya ay nagkaroon ng sexual relation sa kanyang best friend bago sila ikinasal. Nalaman din niya na hindi daw pala maganda ang reputasyon ng kanyang misis sa mga kalalakihan at iba nilang kaibigang lalaki. Nais malaman ni Benedict kung maaari daw ba niyang ipaanal ang kasal nila dahil sa panloloko sa kanya ng kanyang misis dahil sa itinago nito ang kanyang nakaraan. Benedict, maaari lamang maging ground for annulment ang tinatawag na fraud o panloloko ng isang tao kung ang mga sumusunod ayon sa Article 46 ng Family Code ay itinago na isang pa. Una, ang hindi pagsisiwalat na siya ay na-convict sa isang krimen involving moral turpitude. Ikalawa, ang pagtatago ng babae na siya ay buntis sa ibang lalaki nung panahon na sila ay kinasal. Ikatlo, ang pagtatago ng isang asawa na siya ay may sexually transmitted disease noong sila'y kinasal. At ikaapat, ang pagtatago ng kanyang drug addiction, alcoholism, homosexuality o lesbianism. Hindi, according sa batas hindi daw maaaring maging basehan ng annulment ng kasal ang pagtatago ng tunay na ugali, kalagayang pangkalusugan, kayamanan, ranggo sa pamayanan o chastity ng isang tao. Base sa probisyon na ito ng batas, Benedict, hindi mo maaaring maging basehan para ipawalang bisa ang iyong kasal ayon sa mga inilahad mong dahilan. Tandaan na aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakalapit sa inyong abogado tungkol sa inyong katanungan. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimenez ang inyong bisig ng batas.